Yung mga katek, so gagawa na natin ng video. Yung nakaraan natin anong sa atin ng ating co-technician, co-installer, co-system integrator, no? Itong PoE media con natin, kung pwede ba siyang dumaan dito sa ating PoE extender na 4 port and 2 port out na PoE extender. So, paano ba yung magiging scenario natin dito sa ating testing? So, paano ba yung magiging scenario natin mga katek, no? Dito nakatusok yung ating extender or PoE extender mga katek dito sa ating PoE switch sa camera side mga katek, no? Then sa PoE extender, doon nakatusok yung ating camera, pati na rin yung ating PoE media converter, no? So vice versa din. So pwede nating i-set up na dito nakatusok yung ating camera, then yung ating PoE media converter is nakatusok naman sa ating PoE extender. So gagamitin natin itong natira naming fiber optic cable, nasa around 300 meters pa ito mga katek. Then gagamit tayo ng LAN cable from PoE switch to PoE extender. So nasa around 90 meters pa itong ating LAN cable mga katek, no? So yun yung gagamitin natin para ma-set up natin yung testing na gagawin natin mga katek, no? So tara, set up na natin katek. So na-set up na natin yung ating mga gagamiting equipments dito sa ating testing, no? So pakita ko lang muna sa inyo kung anong ginamit natin sa NBR side, then sa camera side mga katek. So sa camera side mga katek, gumamit tayo ng PoE switch, PoE media con pair, then isang PoE extender mga katek, then isang camera. So ito yung camera side natin, no? Then dito sa NBR side, meron tayong PoE switch, NBR, then isang pair ulit ng PoE media con mga katek. Then gumamit tayo ng fiber optic na nasa around 300 meters pa tong tira namin. So siya yung magsisilbing link papunta sa ating camera side mga katek. So paano yung connections niya mga katek, no? So sa NBR side, naka-connect tayong A na PoE media con. So no need na po ng power adapter niyan. Naka-connect yan sa ating fiber optic cable papunta sa ating camera side mga katek, no? So yung PoE media converter natin mga katek is naka-connect yan sa PoE switch. Then naka-connect naman yung NBR natin dito sa uplink ng ating PoE switch. So hindi na po tayo naglagay ng power adapter dito kasi ang nagbigay sa kanya ng power is ang nagbigay sa kanya ng power is itong mismong PoE switch na mga katek, no? Then nilink natin siya ng fiber optic cable papunta sa camera side mga katek, no? Sa camera side naman natin mga katek, meron tayong isa pang pair na media converter, no? Letter B naman to. Yung sa NBR side natin is letter A. Then PoE switch, PoE extender. So ang ginawa natin dito mga katek, no? Itong PoE extender natin na-connect sa ating PoE switch via UTP cable. Nasa 90 meters po itong gamit natin na cable. Ayan. So dito natin nilagay sa PoE in ng ating PoE extender. So yan yung cable niya. Ayan. Then yung PoE media converter natin mga katek is naka-connect sa PoE extender. So yung PoE extender natin ang nagbigay ng power dito mga katek is itong PoE switch natin. Ayan. Then yung camera naka-connect sa PoE extender natin. Gamit natin is black cable. Ayan. So ito yung camera na pan-test natin. So yan yung simple topology mga katek. So ulitin natin. NBR naka-connect yung ating PoE media converter. Then nakalink siya ng fiber optic cable. Then sa kabilang side or sa camera side, meron tayong PoE media converter ulit na nakakonect sa ating PoE extender. So yung PoE extender natin, ang nakakonect po dyan is itong PoE media converter natin, pati na rin itong ating camera. Then nakakonect naman itong PoE extender natin, it is UTP cable papunta sa ating PoE switch mga katek. So ang nagbigay sa PoE extender natin ng power is itong PoE switch mismo mga katek, no? Gamit itong LAN cable na to. So testing natin yung simpleng setup na ginawa natin. So yan mga katek, nilagyan natin siya ng power. Yan, nag-power up na yung PoE switch. Yung ating PoE extender, nag-power up na rin. So makikita nyo yung ating PoE media con is nag-power up na rin. So hintayin na lang natin mag-link dito sa ating network video recorder or NBR, no? So nilink natin yan via fiber optic. So yan mga katek, nakita nyo na nag-display na sa ating monitor yung camera. So yan, nag-display na siya. So yan. So yung setup natin dito mga katek, yung PoE media converter natin is naka-connect dito sa PoE extender natin, pati yung camera is naka-connect sa ating PoE extender. Then yung ating PoE extender is naka-connect sa ating PoE switch mga katek. Ayan. So ang link na ginamit natin from NBR to camera side is fiber optic cable, then PoE media converter na hindi na po kailangan ng power adapter, tusok yun lang siya sa PoE ports, doon na dadaan yung power and data niya mga katek. So yan, gumana yung setup na yan. Ulitin po natin. Sa NBR side, ang connection is NBR connected sa PoE uplink. Then, PoE switch yung ginamit natin para masuplayan itong PoE media converter natin ng power, pati na rin data. So, letter A po yung sa side ng NBR. Then, fiber optic cable. Then, sa fiber optic cable, meron tayong B na PoE media converter na connected sa PoE extender natin. Dito na rin po na-connect yung ating camera sa PoE extender. Ayan, yun yung cable. So, wala po tayong ginamit na power adapter dito, no? Then, connected naman yung PoE extender natin mga katek using LAN cable nasa 90 meters papunta dito sa ating PoE switch mga katek. No? So, ang nagbigay po ng power dito sa PoE extender natin is itong mismong PoE switch. No? So, pwede kayo maglagay ng camera pa dito kung ganun yung setup niyo. So, depende po kasi sa setup natin yan, sa installation natin, sa plot natin, kung paano natin i-maximize yung ating
installations, no. So ako nagbigay lang ako ng idea sa inyo. So ginamit natin sa camera side is PoE switch, then PO extender. So sa nagtanong kung gagana ba yung ating PoE media converter sa PO extender, so ito na yung sagot ko sa tanong mo, Katek. PoE media converter na-connect sa ating PO extender. So yung PO extender natin na-connect sa ating PoE switch. So sana nakatulong sa inyo mga Katek itong simple guide video at pwede nyo magamit sa inyong project, no? So kung gusto nyo model ng PoE switch, PoE media converter, PO extender, meron po tayo sa Shopee mga Katek, or pwede kayo mag-direct order sa akin. So kung kailangan nyo naman ng services ko mga Katek, pwede nyo ako i-message about consultation or installation mga Katek. So sana nakatulong sa inyo to. Salamat!